No, nasa linya natin si Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer. Yusek, magandang umaga. Si Joel Siweng. Happy Monday. Maganda umaga. Yes, good evening. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Oo. Weng Nasa and New York Joel. yata siya eh. Ma'am, Oo. nasa New York Opo, kayo. opo. Okay. Nasa New York kayo ngayon. Okay. Ma'am, meron bang may directive si Presidente other than the 4-day work week? Ano pa ba pwede nating gawin para maibsan yung tama sa atin ng pagtaas ng mga produktong petrolyo? Sa ngayon po ay nakikipag-ugnayan na po ang DOE sa Kongreso para po mas mapabilis po na maisabatas po yung hinihingi po na karagdagang power po ng Pangulo para po ma-reduce yung excess tax patungkol po dito sa ating fuel, no? At maliban po dyan, inutusan din po niya ang DSWD kung ano pong karampatang ayuda ang maaaring ibigay sa ating mga kababayan patungkol din po dito ay dapat po rin gawin. Meron bang directive si Presidente sa DOE, ma'am? Considering na as early as Friday o Thursday, nagtaas na po ng presyo ng gasolina. Yes. Marami yung nagtatanong, bakit ganun kaaga? Dapat Tuesday this dapat week. Tuesday. Opo. Gaya ho ng nakagawian. Meron bang utos si Presidente para silipin ng DOE po ito? Meron na po. At sa katunayan nga po ay magpapalabas po ang DOE ng 54 po na show cause order doon sa 54 gas stations na nagtaas nang walang kaabi-abiso. Although may oil deregulation po tayo, pero hindi po ibig sabihin niya na mananamantal sila. Meron pa, pag ito po ay pag nakita po na talaga po sila ay umabuso at may fraudulent acts po, maaari po sila matanggalan ng makancel ang kanilang permit sa pag-nenegosyo po nila patungkol dito. Ma'am, at Yan saka po ang babala din po. Opo, yes ma'am? yung pong issue ng hoarding kasi baka nagiging easy alibi yung naubusan na kami ng supply eh. Kasi Sabado, Linggo pa lang meron nang nagsasabi na wala na kami supply ng diesel. Baka po pinasisilip na rin po ba yun ng Pangulo? Yes po, opo. At nakikipagtulungan na rin po ang DOE sa LGU, pati po sa PNP. So kaya po meron ngayon, sa ngayon po ay may nakita na po na 54 na gas stations na pag-i-explain din po kung bakit nagkagano. At pag nakita po nila ang pang-aabuso dito, baka matanggalan po sila ng kanilang permit para magnegosyo pa. Okay. Ma'am, kanina natanggap namin yung report ni Joseph Morong, no? Si Presidente ay nakatakdang magsalita before the UN Special Session. At isa sa mga pakay ni Presidente sa kanyang pagsasalita ay yung paghingi po natin ng non-permanent seat. Gaano ho ba kahalaga na ito'y maibigay po sa atin? Mahalaga po ito. Unang-una po, magkakaroon po tayo ng boses. Magkakaroon tayong boses para makatulong humubog sa pandaigdigang agenda at para sa pagdedesisyon sa issue po ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Hindi lamang po ito para sa bansa po natin. Ito po ay para sa buong rehiyon na rin po natin, sa ASEAN. At maliban po dyan ay sinasabi nga natin, hindi lang po integridad ng Pilipinas po, kundi kumbaga yung ating kakayanan na isang maging leader para sumigaw para sa kapayapaan. Kailangan po natin to lalo na po na tayo ay meron nagiging issue na rin patungkol po dito sa ating kapayapaan at seguridad. So, ang Pilipinas po ay maaaring maging isang boses. Kaya hindi po pwedeng sasabihin po na wala naman yung magiging gain or konti lang magiging gain. Napakalaki po na magiging gain dito. Dahil pinag-uusapan dito, hindi lang po power, kundi authority. Authority na dapat ay may responsibilidad. Hindi lamang ito pribilehiyo. Hindi ito pribilehiyo para ikaw ay tawagin na miyembro ka ng UN Security Council, kung hindi isang responsibilidad para makatulong din po sa lahat po ng mga bayan at ng bansa para isigaw po ang pangangailangan ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Mga kahulugan di po ba ito, Yusek, na mas lalakas na ang kumbaga poder ng Pilipinas para pakilusin ng UN Assembly laban sa pangaharas ng China laban sa iba't ibang bansa? Magkakaroon lang po tayo ng boses. Yun po ang importante doon eh. Kahit sabihin natin na iisang bansa po tayo, pero kapag po tayo, ang Pilipinas po mismo, ay nakapagbigay ng magandang suggestion, nakapagbigay ng magandang suggestion para sa mas ikalalawig pa ng kapayapaan, ito naman po ay didinggin. Kaya po wag natin baliwalayin ito, na sabihin natin na ang liit lang na gigain. Pero kasi po ang mga negatibong mga tao Oo. na instead na iangat
ang Pilipinas, ang kakayanan ng Pilipinas para silang talangka na sila pang humahatak pababa sa ating bansa. Hindi po ba karangalan natin kung tayo po ay magkakaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council? Dahil ito po ay boses hindi lamang ng Pangulo o kung sino man leader, kundi boses po mismo ng Pilipinas ito. Ano po yung chance na makuha natin yung non-permanent seat na yan, Yusek? Ayoko po mag-speculate, pero yun po ang ginagawa ng Pangulo, lahat po ay dapat gawin para po mainggan niya po na tayo po ay mabigyan po ng non-permanent seat. Paano ba sa natin UN makukuha Security yung non-permanent seat na yun, Yusek, para malinaw sa taong bayan kung gaano Sa siya General ka-importante? Assembly po kasi, Yes. opo, yung members po nito ay dapat po na ma-elect tayo po. So, talaga po kailangan, Kampanya tayo. mapakita natin, na tayo po ay may kakayanan, tayo po ay willing na kumuha ng responsibilidad na ito sa pamamagitan nga ng Pangulo natin para mainggan niya po na ang Pilipinas po ang nararapat na magkaroon ng non-permanent seat. So botohan ito, Yusek. Botohan Pagbobotohan po. ng yung General Assembly. Alright. Yes Ma'am, po. ito lang, hindi ba nababahala si Presidente doon sa mga balita na may mga Pilipinong espiya na po para ho sa interest po ng China? Ano bang initial reaction ni Presidente nung malaman po na meron 3 mga Pilipino na nagbibigay na nasaan ba yun, Weng? Nasa service nasa serbisyo po nagbibigay ho Oo, ng tulong. active service. Active Oo. service no sa China. China, ma'am. Di ba nababahala si Presidente diyan? Nakakabahala po talaga. Kasi bago po ito, alam naman din po natin at nabalitaan na rin po natin na meron naman pong mga Chinese spies dito sa Pilipinas. So nahuli na po rin yan at nabalita na rin po natin yan. May mga Chinese linked networks na rin po na nabalita na naninira ng ating Pangulo, naninira ng gobyerno, ng ibang officials para sa issue po ng WPS. So, mas maganda po na ito po ay kumbaga na monitor po natin pero hindi po natin alam kung ilan sila eh. Pero ang panawagan lang din po ng Pangulo at ng gobyernong ito, sana po, mahalin niyo muna yung bansa natin. Isa lang po yung bansa natin eh. At pare-pare naman po tayong Pilipino eh. Ang kailangan po natin magkaisa. Huwag niyo po ibenta yung yung karangalan ng Pilipinas. Huwag niyo po ibenta yung Pilipinas ng dahil lang sa pera. So nakakabahala po talaga to. Ang sabi ng ibang legal minds, ang question, ano ang pwede nating ikaso do sa mga nang iispiya? Kasi lumang-lumang na raw po yung batas natin sa espionage at baka hindi natin magamit laban dito sa mga naaresto. Tingnan po natin kasi hindi ko po masabi kung ano po yung sitwasyon na mismo. So hindi ko po masasabi kung ano pa yung maaari nilang maging kahantungan na kaso. Pero syempre po, kapag ka po ipinagkakanulo mo yung sarili mong bansa, meron po yung kaakibat na parusa. Pero tignan ko po yung sitwasyon saan, hindi ko po alam yung pinakadetalye dahil hindi rin po ibinibigay mismo yung detalye for security purposes po. Okay. Ma'am, maliban po sa speech ni Presidente before the UN special session, meron pa bang iba pa siyang mga pakay dyan? I understand si Secretary General Guterres ay kanya pong makakapulong. Meron pa bang ibang mangyayari sa sidelines ng punta ni Presidente dyan? Opo, meron po. Marami po siyang business engagements na aatinan at para ma-promote po ang mga investment opportunities dito sa atin sa bansa. Pero hahayaan ko po ang Pangulo na mag-report po dyan kapag dumating na po yung kapihan. Copy. Mamalinawin ko lang yung 4-day work week mechanism. Ibig sabihin nun, Monday to Thursday lang ang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno o magkakaroon tayo ng skeleton force para maikakalat mo yung day off. Para at any given time, sa buong Monday to Friday, may pasok pa rin. Only that, less ang tao. Yes, ma'am. Ganito po, magiging depende po yan kung paano po ipapa-implement ng ahensya. Katulad po sa amin, I can only speak for the PCO. Opo. Sa amin po, ang mangyayari po ay Friday, wala sila dito. Wala kami sa office. Okay. Pero may trabaho po kami, work from home. So, hindi po siya masasabi na hindi trabaho. So, dapat may ma-accomplish pa rin po kami kung anong trabaho namin na supposed to be dapat tatapos ng Friday, dapat tapusin po namin.
So siguro ako lang po, hindi ko po alam kung magkakaroon ako ng press briefing, pero ako naman po kahit walang pasok, kung kinakailangan mag-press briefing, kahit may bagyo, pumupunta ako. So kung kinakailangan po mag-press briefing, kailangan ako pumunta. Pero syempre kami na lang po yon. Oo. Konti na lang po yung pupunta doon. So depende sa magiging latag ng bawat departamento yung pong implementasyon ng 4-day work week. Yes, ma'am. Tama po. Okay. Alright, ma'am, isa na lang. Ma'am, yung repatriation po ng mga Filipino sa Middle East, merong mga pumupuna, mabagal daw po at hirap daw kumontak po ang ilang mga OFW sa ating pamahalaan, sa ating mga embahada. Baka daw, ewan ko, kaya ba magpadala ng eroplano po doon? Madali naman daw magpadala po ng eroplano doon para kunin po yung ating mga OFWs. Nadinig ko po na yan. Nadinig ko po na parang napakadali lang, hindi daw problema na magpadala ng eroplano sa ganung sitwasyon. Actually po, ang Pangulo, ito po nung kami po ay nag-meeting, para dito, nagkaroon po kami sa special cabinet meeting para po dito talaga. Ang una-una po talaga naalala ng Pangulo, ito po para malaman ng lahat na hindi po ganun kadali magpadala ng eroplano. Una-una po, pag sarado po yung airspace, hindi ka po talaga makakalipad. Okay. So kaya po imposible yung sinasabi ng Vice Presidente na madaling magpadala ng eroplano. Okay, pangalawa po, ang sabi po ng Pangulo during the meeting namin, okay, ready tayo. Tayo po kasi ay ready din po ang DND, sinabi po yan. Basta po ma-open at kaya na po na lumipad, magpapadala po tayo para sa ating mga OFWs. Pero syempre pag dagsa po talaga, batch by batch yan. Hindi naman po talaga bigla lahat. Alam po natin yan. Kaya imposible po talaga madali lang magpadala ng eroplano. Hindi po yan totoo. Okay, ang unang-una pong concern ng Pangulo noon, okay, open tayo, pero hanggat nagliliparan yung mga missile na yan, hindi po natin alam kung tatamaan or what, yung mga commercial flight. Binanggit niya po yung example yung nangyari sa Kuwait. So, mahirap po. Sabi niya, baka mas lalo malagay sa kapahamakan yung ating mga kababayan. Siguraduhin lang, kung sila'y ililipad, siguraduhin ligtas. Okay. Yung buhay. Kasi po, ililigtas niyo po, halimbawa, tapos bigla rin naman na may mangyaring hindi maganda habang sila ay nililikas, mas makukonsensya po tayong lahat doon. Yung secretary Isa po tayo yun. for yung continuing, yung tuloy-tuloy na repatriation, basta permitted at ligtas para sa OFWs. Pero sabi po ng DMW, mangangailangan sila ng supplemental budget para sa repatriation kasi malaking effort po ito. Magbibigay ba ng supplemental budget ang pamahalaan sa DMW? Yes po, handa po ang gobyerno po natin, handa po ang Pangulo para dyan, basta lang po mailigtas po ang ating mga kababayan. Meron pong pinag-uusapan ng halaga kung magkano or your rating sa proposal po ng DMW? Tinggo po kung anong kinakailangan nila, basta po nandyan po yung budget natin, hindi po yan pagkakait talagang kailangan po, ibibigay po yan. Ma'am, Alright. last na lang. Ma'am, ang laki po ng number nung kailangan nating i-repatriate kung pag-uusapan natin, kung lalala pa yung sitwasyon, sana wag. Handa Opo. po ang gobyerno na i-absorb sila. Million po kasi yung pinag-uusapan ng OFWs and their families sa Middle East. What do you mean i-absorb po? Sa negosyo natin, sa mga trabaho dito sa Pilipinas, Yes po, opo. meron ba tayong pwedeng ibigay sa kanila na oportunidad para ma-absorb sila ng community natin? Sa ating po pagkakaalam, sa nakita po natin, ang DTI po mismo ay naglaan din po ng pondo para sa mga parating or magbabalik po ng mga kababayan natin na nagmula po sa Middle East. May bibigay sila ng business opportunities or work opportunities, ganun po yon. Yes po, at may budget po dyan. Alright. Yusek, mag-ingat Opo. ka. Salamat po sa oras. Pagka Ingat may po sa mga New York. pagkakataong pang tawagan ka namin, tatawagan ka namin. Salamat po Pupuyatin ulit. ka po namin. Thank you, you, Opo, ma'am. opo. Salamat Salamat po. din po sa inyo. Good Good morning. evening po Joel. dyan. Good evening po dyan. Si Undersecretary Claire Castro.